Dito sa second quarter mga idol, naka-match up zone ang Serbia. Tignan niyo si Edwards pati si Guduric dito. Kung tao-tao yan, dapat all the way susunod lang si Guduric sa kanya. Pero hindi, eventually iniwanan po ni Guduric tong si Antman para pumwesto sa kanyang spot sa match up zone nga. Medyo nalito nga ang USA dyan at dito na tayo kay Lebron. Na-mention na rin natin sa nakaraan nating video yung pinapatao rin talaga ng Serbia tong si Milutinov na isang center dito kay Lebron. Kaya laging available talaga yung one-on-one kung gugustuhin ni Lebron, pero syempre mas okay pa rin na may team play kayo. Dito nagpipick and roll sila ni Bam. Pero mahigpit din talaga ang depensa, hindi na nga siya naka-atake dahil sa pick at sinararan siya ng driving lane. Hindi gaanong nakadiskarte si Lebron dyan at binigay na lang kay White. Again dito mga idol, nag-timeout kasi ang US after nung una nating clip, sabay binago na ulit ng Serbia ang depensa nila. Tao-tao naman ngayon. Pero yung matchup, medyo ganun pa rin. Center na naman ang tumatao kay Lebron para si Jokic naman ngayon. So kanina, kita nyo na hindi nga nakapasok si Lebron, di ba? Ngayon, since tao-tao nga ito, tumesting siya, pero hindi gaano naging successful kasi walang quality shot na na-generate. Umulit si Lebron dito sa kaliwa naman, pero more of nagiging passer nga muna siya rito at kahit pwede namang i-drive, pinasa pa. Turnover tuloy. Probably kaya rin nag-average si Lebron ng 8.2 assists per game ngayon kasi siya nga talaga ang main facilitator. Nasabi naman na natin yon sa huli rin nating video. Kahit na pwede naman niya atakihin parate ang depensa ng kalaban, tulad dito na mga nag-uusap pa nga ang Serbia sa depensa nila. Although alam nyo naman na pag natakbo rin si Lebron papasok, sasarahan lang din siya ng driving lane ng mga to, pinili niyang hanapin yung kampi niya. Good look to para kay Book. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again, center po itong tumatapat kay Lebron. Although simula pa ng mga exhibition games nila, nakikita ko ng si Petrushev din talaga ang pinapatao nila kay Lebron pag nasa court to. May option talaga siyang umatake, pero yun nga, mas pinipili niya to go with the flow ng opensa. Ganda ng off-ball pick ni Holiday dito para malibre si Embiid. If ikaw ang depensa, lalong-lalo na kontra sa Team USA na ito, mahirap talaga kung idodouble mo si Lebron. I think okay naman ang ginawang depensa ni Jovic dito, kahit siya lang naman mag-isa. Pero biglaan siyang tinulungan ni Abramovich para nga i-double si Lebron. Go shooter naman yung iniwanan niya. Dito nga, may post-up opportunity siya at sa dami ba namang barrel din na pwedeng gamitin ng USA, napa-single coverage na lang din si Bogdanovic dito. At ito rin talaga yung something na ginamit ni Lebron lalong-lalo na sa second half. Wala kayong help, kayang-kaya ni Lebron yan. Early in the second half mga idol, kita nyo na moste na naman siya which resulted sa foul na naman. Sa open floor naman kita nyo siya na wala namang humaharang talaga. May nag-aabang ito si Jokic pero kayang-kaya naman siguro niyang drivean to lalong-lalo na kapag downhill siya. Pero pinili pa rin niya yung right play. Ganda na nung cut ni Steph kaso hindi naman siya nakapag-layup. Para sa Serbia, tila nagiging okay lang sila na big man nga ang napapatapat kay Lebron. Kasi hindi naman din inaatake ni Lebron every single time. Tulad nga rin dito na making the right play na naman, pin down para kay Steph. We barely called plays. We just played off of each other well. Sinabi to ni KD sa post-game interview niya mga idol, halos hindi daw sila gumagawa ng mga plays noong fourth quarter at naglaro lang sila off sa isa't isa ng maganda nun. Kaya may gets mo rin si Lebron na ganito nga mula first half, big man yung pinapatao sa kanya, so inatake na niya yung depensa nito one-on-one. Kung kanina kasi to mga idol, isiset nyo muna yung offense ng USA Pero since masasabi mong labo-labo naman in terms of plays nga, sabay yung contentment nga rin ng Serbia na big man ang patauhin sa kanya, inatake na lang din niya ulit.
Dito rin sa transition, bali kinontra nga rin po ni Lebron yung ginagawa niya kanina na puro pasa lang ng pasa. At ngayon, nag-decide siya to take it to the rack kasi kaya naman niya talaga. Kahit dalawa pa itong nasa harapan niya. And may mga options pa rin naman siya kung maisipan niyang i-kick sa huling segundo. Bale ganyan umatake si Lebron mga idol. Syempre, hindi naman kasi siya talaga ang main man ng USA kasi maraming pwedeng gumanap nun. Siya yung captain, oo. Pero hindi lang sa kanya nakasentro ang opensa. Siya ang facilitator at ginagampanan naman niya yon ng maayos. Pero nung panahon na para dumiin, ayan nakita niyo naman siyang dumiin. Pag kasi syempre buong game niya gagawin yon, magiging predictable siya sobra. Kung atake lang siya ng atake, hindi naman lang din yon yung strong suit ni Lebron. Kaya naging methodical siya at papatse-patse lang siya kung mag-drive. Solid din. Nag-record siya ng triple-double this game, 16 points, 10 rebounds, 12 assists mga idol. At ito ang pang-apat lang na triple-double sa history ng event na ito. Yes, 4 pa lang po ang nare-record na triple-double at kalahati niyan, si Lebron po yung gumawa. Sila na tuloy ang lalaban sa finals kontra sa France mamaya mga idol. August 11 na dito sa Pinas yan, sa ganap na alas 3 ng madaling araw. Live ulit tayo sa playback. As always, shoutout sa mga idol natin na lagi nating nakakasama. Kita-kits ulit tayo mamaya. And syempre, welcome kayong lahat. 40 slots nga lang mga idol yung VIP pass, kaya unahan na lang din. Ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan at yan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.